Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, bibigyan lang po natin ng reaksyon itong video ni Banat Bay kung saan sinabi ni Senator Ping Lacson na mali yung pag-insert ng mga nasa budget pero hindi naman to bawal o illegal o hindi ito illegal. So bago natin simulan itong topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. The same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito pag-usapan po natin kung paano ba nangyayari yung pagpapasok ng mga last minute na pagbabago dito sa budget natin. Panoorin po natin si Banat Bay. Magandang umaga po sa inyo, former Senator Pamphilo Ping Lacson. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo kay magandang umaga. Salamat sa inyong panahon, Senador. Sir, sa isang pahayag po, binanggit ninyo na wala namang illegal sa pagsulpot bigla ng isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa Bicam-Ted, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Pero talagang naging kalakaran na maski sa Bicam, maski wala sa provision ng wala sa House version at wala sa Senate version, nagsisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. So naging kalakaran. So yun, malinaw sa sinabi ni Senator Ping Lacson, matagal ng kalakaran niyang pag-i-insert o yung paglalagay o pagdadagdag ng additional budget na hindi naman nakasulat dun sa inaprobahang bicameral conference nila sa pagbabalangkas ng budget ng national budget ng ating bansa. So, kumbaga parang tapos nang gawin ng both houses yung kanilang mga proposed budget is last minute bila lang magpapasok ng additional budget para sa hindi natin maintindihan kung para saan yun. Pero siyempre, dahil nga budget ang pinag-uusapan, most likely ang pinag-uusapan dito is yung pansarili nilang pakinabangan, yung kanilang kikitain, yung kanilang magiging kickback. Siyempre, may ilalagay yan sa mga project. So, pagdating sa project, alam naman natin, diyan talaga usually kumikita itong mga mambabatas natin. Parang in the course of time, in-accept na yon. Kasi ang siguro ang parang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung di natin napagkasunduan sa mga version natin. So, naging kalakaran na yan matagal nang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi ho nga ninyo, dapat dito ay, kumbaga, to reconcile yung differences ng magkabilang versyon. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingi, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba, bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba mali iyon? Yan. So, sinasabi ni Lacson, napakalinaw na sinasabi ni Lacson dito, na naging kagawian na. Totoo. At hindi naman po illegal. Pero, di ba parang mali yun? Ano yung mali? Kasi, diniliberate sa Senado, diniliberate sa House, nag-BICAM, magkasama sila, inayos nila. Tapos after nun, may isinisingit. Yun yung tinatawag na insertion na budget na hindi na nakikita ng Senado or pinapast-track, ika nga. Sabi nila, ni Lacson, naging kaugalian na yan. Okay? Although may konting problema. Ito yung sinasabi. Kahit ba naging kaugalian yan? Tama ba yan o mali? Okay? Ibig sabihin, legality-wise, hindi illegal. Pero ang tanong, tama ba o mali? Ito, ang sagot. Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court.
kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon. Ang tanong, sino yung magpapile? Or bakit magpapile yung mga mambabatas ng ganyan sa Supreme Court? Kung kapakinabangan nila yung yung masasagasaan. Siyempre, walang senador or walang congressman na magpapile niyan sa Supreme Court para questionin yan. Siyempre, pag kinwestiyon nila yan, mawawalan din sila ng budget. So, ito, sasabihin dito ni Senator Ping Lacson sa dulo rin na siya nag-propose siya ng ganyang panukala, pero hindi na gumulong, parang hindi pinansin. Siyempre, ba't naman papansinin niya ng mga kapwa niya senador or maging counterpart niya sa House of Representatives? Kung matatamaan yung budget nila na hindi sila kikita. Diba? Kung meron silang kapakinabangan doon, ba't nila kukontrahin? Since practice naman daw yan, kalakaran na yan, at di naman sila, legality nga, hindi naman bawal. Legality hindi sila mapaparusahan. Ba't pa nila questionin? Diba? Hayaan na lang nila dahil mag-happy-happy na lang sila. Mabigyan sila ng budget, automatic, may pera sila. Dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema, kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero... So, yun na nga. Hindi pa illegal kasi nga, wala naman nagdedemanda nagki-question sa Supreme Court. Okay? So, ngayon, pero mali yan. Maling practice, ika nga. Hindi man illegal, pero sa inyo bang turing, mali yung gawin na gano'n? Mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang BICAM hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons at ang naiiwanan naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay? Yun ang masama. Medyo ang Ted, nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawin transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. So, sa madaling salita, pagka dinideliberate, dapat public, di ba? Pero pag nag-BICAM daw, pinalalabas lahat. Doon nangyayari yung magic. Kaya daw, nag-file si Senator Lacson ng batas na dapat transparent yun. So, doon pala nagkakaroon ng magican sa BICAM. So, yun, malinaw na may ginagawang mekos-mekos sa budget natin. Bakit kailangan maging private na lang yung doon sa bicameral conference doon sa budget natin? Bakit hindi gawing publicly? So, doon nga sinapasok yung mga insertion, yung mga sinatawag natin mga dagdag budget na hindi na malalaman ng both houses or ng kabilang part kasi nga privately na lang yun. So, malalaman na lang nila yan kapag ipapasa na doon sa presidente para pirmahan gawing batas. So, sasabihin nga dito ni Ivan Bay, so parang naging moro-moro na lang yung budget deliberation natin dahil wala namang kwenta rin mangyayari. Kumbaga parang susundin pa rin kung ano yung in-insert nilang budget. So, sa madaling salita, tinatarantado tayo ng mga mambabatas natin. Bakit ho? Kunwari, publicly dinideliberate sa harap ng Senate, sa harap ng Congress, pero pwede naman pala nilang baguhin. At doon sa pagbabago, during the BICAM, wala na hong mata. Anong ibig sabihin nun? Gaguhan. Tama, mali. Tama yung sinasabi ni Banat Bay. So, kahit na mag-deliberation dyan, harangin, bawasan yung budget, yung ginagawa nila na sinasabi nga yung, sabi natin, pinag-iinitan yung isang departamento na bibigyan lang ng ganitong budget. Pero pagdating sa bicameral, pag gusto nilang bigyan ng budget, walang magagawa yung nangyaring Senate hearing para sa budget, yung Congress hearing sa budget, dahil ang masusunod pa rin yung bicameral conference kung saan yung privately na lang. Doon na lang nila isisingit yun para sabihin lang na hinarang nila yun. Pero ang totoo is binigyan pa rin nila ng budget.
So talagang malinaw na parang yun, ginagago lang tayo nitong mga mambabatas natin. Ganyan tayo winawalang niya nitong mga mambabatas natin. Ayusin na po. Apo. Hello, Sen. Opo, hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin na natin yung linya, ha? Okay, pakiayos. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa. Billion ang pinag-uusapan dito, ha? Billion. O kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaang pumalaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello? Apo, Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah, as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Alam niyo kung ba't walang dumudulog? Lahat sila nakikinabang. Ganun lang simple. Diba? Totoo yung sinabi ni Badbay, tama rin yung hula ko. Kasi nga, nakikinabang sila eh. Ba't naman nila kukontrahin or bakit nila kikwestiyonin kung nakikinabang sila? So, mawawalan sila pag kinwestiyon nila. So, dahil nga, kalakaran naman yan, hindi naman sila mapaparusahan dahil legality, hindi naman siya illegal. So, bakit ko pa kikwestiyonin? So, makikiride na lang ako. So, kumita na ako, nagkaroon ako ng budget. Diba? Parang, tatanggi ka pa ba sa grasya? Parang gano'n, di ba? Doon sa mga insertion, doon, mamaya papaliwanag niya, sa mga insertion, doon yung mga project na kinakana ng mga senador at saka congressman. Opo, yes sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, Tapos sinulit ko ng... Opo, ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... Noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organization na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin namang nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Isipin niyo yan, doon pa lang there's something fishy na eh. Sa ibang BICAM, like the bills, kasi ganun yan, binabicam yan eh. Ano ba ibig sabihin ng BICAM? Magkasama, Senate and House. Sa ibang mga batas daw, o yung mga bill na pinapasa, naayos na, merong Senate version, meron House version, magbabicam na sila. Allowed. Pag yung mga batas allowed ang mga media. Pero pag nagbicam na sa budget, hindi sila allowed. Bakit kanyo? Doon pa lang, alam mo nang may problema. Di ba? Tama yung punto ni Banat Bay. Di ba? Pag batas lang ang pag-uusapan, yung mga bill, mga ganyan, Senate bill, Congress bill, mga ganyan, is allowed, pinapayagan yung mga media, yung mga observer, meron silang ganun. Pero pagdating sa budget, magiging sagrado sila na lang. Nakikita nyo na, bakit hindi kini-question ng ibang senador, ng ibang congressman, ng ibang mambabatas natin? Bakit ganun? Sabi nga ni Lacson, nag-file siya ng bill, bakit hindi sinuportahan? Kung talagang itong mga senador natin para sa bayan. Doon pala malalaman nyo na bakit ayaw nyong malaman yung tungkol sa budget, bakit kailangang maging secretly. So alam naman nila yan na doon nangyayari yung mga insertion. Pero yun nga, pinababayaan nila dahil nga kalakaran na yan na yung nakagisnan nilang sistema, dyan sila nakikinabang, bakit nila kikwestiyonin, bakit nila susuportahan yung bill ni Senator Lacson na maging transparent, pati yung buong proseso ng pagbabalangkas ng budget ng Pilipinas. Kung pa lang, bakit yung pinalabas? Anong meron? May tsuktsakan bang magaganap dyan? Oo, tsuktsakan ng budget. Totoo.
Kinakana yung budget, binabanatan. Oh, sige, pasok natin to. Basta, ganito sa amin, ganito sa amin. Eto, hindi ho ito kwento-kwento ha. Kwento ito ng isang senador. Gets nyo? Ito ho'y hindi nanggaling kung saan. Nanggaling ho ito sa isang senador. At tutol nga daw siya, kaya nga siya nag-file ng bill na dapat meron transparency during BICAM deliberation ng budget. So, baka kasi mag-question nila, bakit walang ginawa si Lacson? Una-una, di po ako tagapagtanggol ni Lacson. Nagkataon lang, ito yung interview niya. At sinabi niya, you can check it. Kung talaga bang nag-file siya ng resolution para maging transparent ang BICAM budget. Sabi nito isa, kaya tama si PRRD Raten. Nako po! Antay ka lang! Merong ginawa si PRRD dyan. O, panoorin nyo ha. Pero nagtataka nga ako, bakit pagdating sa budget, hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Dad. Alam mo naman din yan. Walang minutes! Pambihira, oh. Wala. Talagang, ano to, kwentuhan? Kita nyo, ni minutes wala. Alam naman natin, kapag may meeting, may minutes lagi yan. Para pwedeng mabasa yan or pwedeng balikan kung ano yung mga napag-usapan. Naka-notes lahat kung ano yung mga pinag-usapan, ano yung mga importanteng, baga detalyado. Pero dito, walang minutes. Budget po ng buong Pilipinas ang pinag-uusapan. Secretly, nagmi-meeting, walang minutes. So, ibig sabihin, talagang merong there's something fishy talaga nangyayari kapag budget na ang pinag-uusapan. So, andyan na yung mga sinasabi nating mga tiwali na nakapaligid dyan sa budget natin na naghihintay lang ng pagkakataon na makakurot o makakuha ng budget, mailagay sa bulsa nila. Tayo lang. Pag-usapan natin. Walang minutes, wala lahat. Walang recording. Ang lupit, ano? Grabe. Diyan binababoy. Tandaan ninyo ha, hindi nila pera yan. Pera natin. Ay man nagbabayad ng tax. Yung mga hindi nagbabayad, huwag na kayo makialam. Yung mga nagbabayad ng tax. Lingkar na rin naman dyan. So ati pong ipagkadiinan sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Grabe. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formality, konting speeches, pagkatapos, sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group BICAM. Yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga... So dito, malinaw na talagang pagdating sa budget, yung mga magnanakaw sa ating gobyerno ay nakapaligid lang. So diyan pala makikita nyo na talagang dinidiskarte yan na yung budget natin na sila lang. Kumbaga ang nangyayari niya, bago makapunta yan sa mga kababayan nating mga mas nangangailangan or dapat yung serbisyo ng gobyerno is mapunta talaga sa mga nangangailangan, mas nauuna pa nakakuha ng serbisyo yung mga mambabatas natin bago bigyan yung mga karapat-dapat. So, panoorin, pakinggan, parang abangan pa natin sa mga susunod pang mga video ni Banat Bay kung ano yung mga mahuhuli pa nila dito. So, maraming salamat po.